tatlong tabletas lang nito, pwede na pong mapaganda, no? At pinapalakas po nito yung resistensya ng ating mga halaman. Mas malaki po yung inaani, no? At during po dun sa mas lumalaki yung kanilang mga napoproduce na dahon. Ilalagay na natin, ano? Ako hindi ko na siya dudurugin, ano? Hello everyone! This is Hermes Sunao of Minitay na Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, panibagong garden tips na naman yung ibibigay ko sa inyo, no? Ito'y isang sikretong pampaganda, pampalago, pampalaki ng mga halaman, ano? At yan yung ating ituturo sa inyo kung paano gawin po iyan, ano? Kasi ito, tatlong tabletas lang nito, pwede na pong mapaganda, no? At yung mga halaman nyo na slow grower, yung mahirap na mapabulaklak na halaman, yung mga vegetable nyo na mahirap mapabunga or nasa growing stage po, talagang mapapaganda nito, no? Ano kaya yung tuturo nating garden tips na yan? Sa ating pagbabalik, malalaman nyo na. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. ka-MDP, hawak ko nga po ngayon yung ating yan, mga tabletas, ano, isa, yan, dalawa, and tatlong mga tabletas na ating gagawin pong parang pataba or protection. Masasabi natin pwede yung protection sa ating mga halaman, ano, para mapanatili silang maganda, malusog, at syempre mas malago, ano. Ito pong aspirin, ano. So merong magic ang aspirin na ito, no. Actually yung mga aspirin po, alam naman natin ito, gamot to, no. Pero in any case po na gusto nyo po ng pampataba or pampalago ng inyong plants, pampalaki, pwedeng nyo po itong gamitin, ano. Paano nga ba gawin ito? Yan po ipapakita ko sa inyo, no. May inihanda na ako ditong yan, tubig, dahil i-dilute po natin yan para makagawa tayo ng isang solusyon na ating gagamitin at ipangdidilig sa halaman, ano. Papakita ko po yan sa inyo na agad-agad at yan, para makita nyo ko kung paano gamitin tong aspirin sa mga halaman. So narito na po yung ating mga gagamitin, ano, sa pag-prepare ng ating solution. Kailangan lang po natin ng 3 aspirin. Ayan, aspirin po ito. This one is ilang milligrams ba to, no? Pwede pong 250, pwedeng 500, o alin lang po dyan, ano, kung ano ang gusto nyo o ano available sa inyo, pwede nyo po yung gamitin, ano. Yang 3 aspirin po na yan, pwede natin gamitin po yan sa yan, tubig, ano. 1 galon po na tubig, ano. So yan po yung timpla natin, ano. And usually po yung aspirin, bukod po dun sa pinanggagamot natin, ginagamit po sa pagpe-preserve ng mga flowers natin, ano. Halimbawa po, kung bumibili kayo sa mga flowering shop ng mga bulaklak, kung gusto nyo pong tumagal, pwede nyo pong gamitan itong aspirin, ano. Yan po yung practices natin na ginagawa, ano, sa ating bahay, na talagang namana na natin, ano. Kasi ako before, kapag darating yung isang okasyon, tapos meron kaming nilalagay na mga flowering plants or flowers, no, fresh flowers, ginagamit po namin sa base ito, dinidilute namin, ano. Tapos pwede rin siya po sa seed germinations, no. Yung halimbawa meron kayong gustong patubuin kagad na buto, no, like gulay for example, yung pinag dilutan po nung yan, ng aspirin na yan, at kapag halimbawa po talagang natunaw na siya, no, ibabad nyo po dun yung buto, makita nyo po mabilis silang mag-germinate, ano. So yan lang naman yung iba o ilan sa mga gamit ng aspirin, ano. Pero marami pa pong gamit yan, no. At yan po yung ating pag-uusapan. Pero for the meantime, pakita ko muna po sa inyo, no, kasi ito pwede na po siya na idirekta, no.
ng lagay, tapos pwede rin naman siyang durugin. So eto, ilalagay na natin ano. Ako hindi ko na siya dudurugin ano. Hintayin ko na lang matunaw. Mabilis naman po itong matunaw eh. Itong mga aspirin. So ang gagawin natin is ilalagay natin yan isa. And kunin pa natin yung ating dalawang tabletas. Yan. Yan. So ayan. Ano nga ba meron ditong sa aspirin ano? As we all know, ito pong aspirin talaga, yan. Meron po siyang tinatawag na salicylic acid ano. Siya po yung pinaka-principal metabolite no dun sa aspirin. Siya rin po yung responsible for the anti-inflammatory action of aspirin ano. Kaya naman po siya yung nagre-reduce ng risk ng colorectal cancer no. Yan yung talagang nagagawa nung salicylic acid dito sa ating aspirin ano. Kung bakit sila maganda sa plant growth ano. Mamaya po ipapaliwanag ko habang idinidilig natin ano. Pero for the meantime, tunawin muna natin yan ano. Pero ayan no, mabilis lang naman siya matunaw. Kita nyo naman oh, nadidilute kaagad siya no. Kahit hindi na natin dikdikin, pwedeng na po yan ano. So ayan, gagamitin na natin sa ating halaman ano. Nilipat ko na dito yung ating solution, tapos ididilig natin yan sa plants no. Sabi ko sa inyo kanina, meron tong salicylic acid ano, yung aspirin, meron yung component na ganyan ano, na nakakatulong po ano sa pag-boost ng plant's immune system. Katulad din po sa tao no, yung ginagawa ng aspirin sa tao, ganyan din po yung ginagawa niya sa plants. Yung diluted solution po natin ay nagpo-provide po no nung accelerated na germinations no. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kapag halimbawa sa mga buto, maganda po siya no, na mag-germinate po ano. At pinapalakas po nito yung resistensya ng ating mga halaman laban po sa mga disease and pests no. Kaya maganda po siya at makakatulong po ano para maiwasan po yung mga sakit na problema natin sa ating mga halaman ano. At pag yan po yung nangyari, talagang makikita nyo mas malago yung mga dahon nung inyong mga halaman ano. At kapag mas malago ang dahon, marami po siyang stem na tutubo, at syempre maganda yung tubo niya, malusog, mas gaganda po yung mga plants nyo. Sa mga vegetable garden po, may mga pag-aaral ano na sinubukan nilang i-experiment itong solution po natin na ito. At talagang napatunayan na kapag dinilig mo po yung diluted na aspirin sa tubig, mas malaki po yung inaani no. At during po dun sa stage ng pagpapalaki ng halaman, mas mabilis po ano. Makikita pong mas lumalaki yung tubo, lumalaki yung dahon, at mas maraming mamunga no kapag halimbawa pong ginamitan itong ating solution. Kaya po pwede po yan sa mga gulay tulad po ng mga talong, okra, yan ang kamatis, pwede rin po yan sa mga sile, pwede po yan gamitin ano, o anumang vegetable po na meron kayo sa inyong mga garden. Sa mga halaman po natin, meron pong maliit na amount ng salicylic acid silang pinoproduce ano. Kumbaga self-producing sila ng mga salicylic acid kapag halimbawa pong nai-stress sila no. At yan po yung tumutulong no kapag inaatake po yan ng insect, kapag po natutuyo, or kaya po meron siyang pest or disease issue no. Maganda pong diligan ng yan diluted na aspirin sa tubig yung halaman para po maiwasan natin yung mga disease no. At nang sa gayon po yung kanyang leaves na ubod ng ganda maprotektahan po natin. Tulad po dito sa aking mga caladium, yan po yung ginagamit ko para maprotektahan sila yung kanilang mga pagtutuyo, yan yung plant shock na tinatawag, para po yan na maiwasan. Ginagamitan ko po nito. Ginagamit ko rin po sila sa mga iba't ibang house plants ano, sa ating mga syngonium, pwede po yan. Pwede po yung idilig no. At pwede rin po yan sa mga aglonema no, kasi minsan yung aglonema natin napapansin natin na talagang parang walang sigla no, at minsan apektado ng mga scale yung kanilang mga
dahon. At yan po, para maiwasan yan, diligan nyo rin po sila ng ganito, no? Kasi po, ito ay pwede rin sa mga microbial problems, tsaka yung mga maganda po yung kanyang immunity response, ano, sa halaman. Kaya po, mayan, diligan nyo rin po yung iba't iba yung houseplants, ano. At ginagamit ko rin po to dun sa aking mga philodendrons, ano. Sa atin pong mga philodendrons, feeling ko kapag nagdidilig ako nito, no, mas lumalaki yung kanilang mga napoproduce na dahon, even sa mga potos. Yan, mas lumalaki po, no, yung kanilang dahon, ano. Even po yung mga talagang gumagapang na halaman, no, maganda rin po silang idilig dyan, ano. At yan, nang sa gayon po maproteksyonan din sila, no. Minsan nga po napapansin ko yung aking mga potos, mas malaki po yung napoproduce nilang dahon, ano, kapag halimbawa pong dinidilagan natin itong ating solution na ito. So even po doon sa mga hardy plants, pwede yan idilig tulad po ng mga Sansevieria natin, snake plants, pwede po yan, no. At sa mga cactus din po, pwede yung idiligan or succulents, no. Kapag halimbawa po magdidilig nito, kailan ba, no? Sa mga vegetable po, during growing seasons nila, pwede po kayong magdilig every 3 weeks, ano. Pero sa mga houseplants naman po, pwede nyo silang dilig ng every 15 days, ano, o papalipas kayo ng 2 linggo bago nyo sila diligan uli, ano. So yan po yung ating pagdidilig dyan, ano. At halimbawa naman po dun sa ating mga merong water requirements na tinatawag na plants tulad ng mga succulents, every time na matutuyo naman po yung lupa, tsaka kayo magdilig niyan, ano. Yung tamang paggamit po nito, importanteng malaman natin, ano. Sa mga slow grower na plants din po, maganda silang idilig, ano. Actually, kapag nakikita nyo po na nagwi-withered yung mga plants nyo, pwede nyo po siyang diligan, ano, para po mapaganda sila at mapanumbalik yung ganda ng inyong halaman, ano. Even po sa mga nahihirapan kayong pabulaklakin na halaman, pwede rin po itong solusyon natin na yun. Pwede rin po siyang gawing pang spray, ano. Kaya lang po ingat tayo, no. Mas magandang i-apply po ito sa gabi or yung bago pagsikat ng araw, sa early morning, ano, para po nang sa gayon matuyo sila kaagad, ano, bago sila yan, datnan nung sikat ng araw. Kasi po minsan kapag mali po yung paggamit nito, maaring sa ibang halaman po na hindi siya akma, magkaroon ng brown na spot o kaya po sunburn, no. Kaya po kung magdidilig kayo, pwede po yung dinig siya ng late night or early morning, ano. At yan po, pwede nyo pong tamaan sa dahon, pwedeng spray, pwedeng pong diretso sa ugat lang. Narito yung alocasia ko dati na sobrang liit talaga, no. At makikita nyo sa vlog natin, talaga naman pong dumami na isuloy niya, no. Pero ngayon tingnan nyo, ang lalaki na nung na-produce niyang dahon kasi dinidiligan ko rin po nitong ating solusyon na ito, no. At mapansin nyo po dun sa growing stage niya, kapag dinidigan nyo po siya talaga ng ganyan solusyon, mas nakakaproduce siya ng mas malaking dahon at nakakapagpa-produce siya ng maraming suloy, yan. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog for today at nalaman nyo na po yung gamit ng aspirin, ano, sa ating mga plants. And marami pa po yan, ano. Meron akong ginawang video pa ng ibang benefits niyan. Balikan nyo na lang po dun sa ating mga playlist, ano, makikita nyo po dyan. Thank you so much sa inyong panonood and I hope may natutunan kayo sa ating vlog for today, ano. In any case po na talagang gusto nyo mapaganda yung halaman nyo pero wala kayong pabili mga fertilizer, mga vitamins na pang protection sa kanila, pwede po yan, ano. Subukan nyo po yung mga bagay na nakikita lamang natin sa ating mga bahay na madaling hanapin, meron palang ibang gamit sa ating mga plants, ano. Pwede nyo po yung itry. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Thank you rin po doon sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video, no. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa ating latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaco
or mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Sunaho nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!